Can I give my short manifestation? You can do whatever you want at your time. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, sa totoo lang po, naintindihan ko ang committee ito na gustong malaman ng katotohanan. Kasama niyo po ako dyan na gustong malaman ang buong katotohanan. Naintindihan ko rin po si Pangulong Duterte dahil pinapasan niya po ang lahat ng problema sa bansa ngayon. At minsan po kadalasan siya po ang nasisisi. Inuhusgahan na agad ang gobyerno base lamang sa mga spekulasyon. Ang pakiusap ko lang po sa mga kasamahan ko, gamitin natin ang forum na ito para lumabas talaga ang katotohanan at maging patas tayo sa lahat. Pakinggan po natin ang lahat ng panig. Pakiusap ko naman po sa mga resource persons, makipagtulungan kayo at magsabi kayo ng totoo. Just tell the truth. Yung katotohanan naman po. Para po maliwanagan po ang lahat. Para naman po hindi madamay yung mga inosente. Para matapos na po ang mga hearings na ito at makafocus na po ang ating mga opisyal sa paglaban kontra sa pandemyang ito. Lalo na tumataas po ang kaso, nasa gitna pa tayo sa ating laban kontra COVID-19. Alam niyo po, mabait si Pangulong Duterte sa mga gustong tumulong. Pero hindi po namin ugali na magbigay ng pabor sa kaibigan o sa negosyante dahil hindi kami nakikinabang kahit kailan. Hindi namin kailangan dahil kontento na kami kung ano po ang binigay ng Diyos sa amin. Wala na kaming hilingin pa. Kaya binabalik namin ang serbisyo para sa ating mga kababayan. Trabaho lang naman po kami. Kami po yung mga probinsyano po. Pagkatapos nito, uwi na po kami ng Davao. Problema po dito, yung iba pinagpipilitan na malapit ang isang tao sa amin ni Pangulo. Pero hindi dahil malapit sa amin ni Pangulo ay ibig sabihin nagbibigay pabor na kami. Nagkakamali po kayo. Sa tinatagal-tagal ko na pong paninilbihan sa gobyerno, isa lang po ang may pagmamalaki namin. Ako po, may delikadesa po ako. Yan po ang itinuro ni Pangulong Duterte sa akin noon at yan po ang natutunan ko nung una po ako naglingkod sa kanya sa Davao City noon. Alam ng mga tao sa Davao na kung gusto ninyong magnegosyo, makipagtransaksyon kayo ng matino at malinis. Kahit mga kaibigan kayo ni Pangulong Duterte, ako po ay witness dyan. Kahit mga kaibigan ni Pangulong Duterte, kaharap ko, parati niyang sinasabi, kung ano lang po yung tama, kung ano lang po yung naaayon sa batas. Sa totoo lang po, simple lang naman ang tanong, nakialam ba kami ni Pangulo? Nakialam ba si Pangulo? Nag-influensya ba ako o si Pangulong Duterte para sa mga negosyanteng ito? Ginamit ba yung mga pangalan namin? At parati namang sinasabi ni Pangulo noon, pag ginamit yung pangalan niya, ginamit ang pangalan ng pamilya niya, ako po, pag ginamit ng pangalan ko, consider it denied. Naalala ko pa po sa isang pagdinig sa Senado, pag ginamit yung pangalan namin, consider it denied. Ang tanong naman po rito, nagkaroon ba ng pagkalugi ang gobyerno dahil kay Pangulong Duterte? Dahil utos niya po, Mr. Chairman, wala naman pong ganong utos ang ating Pangulo. Hindi naman natin mapigilan ang mga negosyante na magnegosyo kung talagang legitimate naman yan. Pero dapat ang negosyo ay naayon sa batas. Walang tinatapakan, walang naagrabyado. Kung legal ang negosyo ninyo, wala pong problema sa inyo. Parating sinasabi ni Pangulong Duterte sa mga nakausap niya, ng mga investor, narinig ko po yun. Just do what is right and what is legal. Basta nasa tama ka, welcome po kayong pumasok at hindi kayo pahihirapan. Sa lahat po ng mga pumapasok ng negosyo sa Davao City noon, pag nagbigay ka, nabanggit ko po ito sa mga yung mga developers, pag nagbigay ka, sabi ni Pangulo, huwag mong tulungan. Huwag niyong tulungan. Pero pag hindi ka nagbigay, tulungan niyo po. Ayusin yung mga papeles. Alalayan niyo. You will be given a fair chance na magnegosyo, lalo na po
na makapagbigay po ng trabaho sa ating mga kababayan. Pero kapag pumasok ka sa kalokohan o sa droga, ibang usapan na po yun. Tulad po ni Michael Yang na pinapipilitang malapit sa kay Pangulo o sa akin. Nagkataon po na kakilala siya ni Pangulong Duterte noong 1999 o 2001. Hindi ko pa po kilala yan. Kaya naging kilala ko na rin po dahil kay Pangulong Duterte. Porket hindi ibig sabihin dahil kilala o naging kaibigan ni Pangulong Duterte ay kukonsintihin na po namin sa kalokohan. Ako mismo ang witness dito at narinig ko na sinabi ni Pangulong Duterte kay Michael Yang na kapag gumawa ka ng kalokohan, gumawa ka ng illegal, pumasok ka sa droga, ililibing kita dito sa Davao. Ganyan po ang Pangulo. Wala siyang pinipili kahit kakilala o kaibigan. Kaya hinihimok ko po ang aking mga kasamahan dito na kung sa tingin ninyo ay may atraso ang sinuman, kasuhan na kaagad. Bigay natin sa ombudsman, yun naman po ang layunin ng kumiting ito. Member rin po ako sa lalong madaling panahon. At ikulong. Meron naman tayong Sandigan Bayan. Nagsabi na rin po si Pangulo na kung sangkot siya sa korupsyon, sabi ni Pangulo, pag siya mismo ay sangkot sa korupsyon, he will resign. Ako rin po, nagsabi na rin po ako, pag sangkot ako sa korupsyon at anumang illegal na transaksyon sa gobyerno, ni piso, I will resign. Let me put on record, kahit isang beses, hindi kami nakikialam at hindi kami nakikisawsaw ng Pangulo sa anumang transaksyon sa gobyerno. Mga simpleng probinsyano lamang kami na binigyan po ng oportunidad ng Panginoon na manilbihan sa ating bayan. Hindi po namin sasayangin ang tiwalang binigay sa amin. Prinsipyo at pangalan ang pinanghahawakan namin at hindi namin ito sisirain. Kaya wag niyo lang pong ipilit ang gusto niyong ipilit. At wag niyo po kaming itulad sa inyo. Kaya ano pa ba ang gusto niyong palabasin sa hearing na ito, na sangkot si Pangulo sa korupsyon? Ano ba talaga ang gusto nating palabasin dito? Nagsabi na po ang Pangulo na yariin niyo po ang dapat yariin. Formally, wala po siyang pakialam dyan. Kung pinagtakpan ni Pangulo, ibang usapan po yun. Kami na po nagsabi sa inyo, yariin, kasuhan at ikulong po kung may anomalya. Ano pa bang gusto nating gawin rito? Pilit ikinokonek sa administrasyon kay Pangulong Duterte at gawing political circus na po itong pagdinig. Yung katotohanan lang po, ako po ay kaisa ninyo para malaman po ang katotohanan. Kawawa naman po yung mga taong wala naman pong kinalaman. Maaring hindi maiwasan na magamit po ang pangalan namin ni Pangulo, pero parati naman namin sinasabi na kapag ginagamit ang pangalan namin o meron pong nag-name drop, sabi na nga ng Pangulo, pag ginamit ang pangalan namin, ibig sabihin, huwag niyong tulungan. Marami na pong pinakasuhan si Pangulong Duterte na ginagamit yung pangalan namin. Yung iba dyan, mga mukhang pera, nakatikim na po ng pera at pinakain niya ng pera. Marahil may gumagamit ng pangalan namin ni Pangulo na hindi namin alam, pero nagbabala na po ang Pangulo. Pag ginamit ang pangalan, automatic denied na po yan. Dahil ang bilin niya, unahin po ang interes ng bayan, interes po ng gobyerno, hindi interes ng ilang tao lamang na nagpapanggap na malapit sa amin, pero sarili lang po nila ang iniisip nila at sarili lang nila ang nakikinabang. Sa totoo lang po, sa sobrang busy namin sa paglaban sa pandemyang ito, halos wala na po kaming tulog sa trabaho, namumroblema na po kami paano natin malampasan ito, trabaho at pagsiservisyo lang po inaatupag namin. At alam ng Pilipino yan. Huwag niyo na po kaming itulad sa iba. Yung mga taong walang nagawa sa bayan na pilit po na nag-iingay para mapansin, pilit pong naninira ng kapwa, pilit pong dumihan ang kapwa para sila ang pumuti. Wala kasi silang ginawa kundi magdada at habang
nagdurusa po ang ating mga kababayan. Again, Mr. Chairman, inirespeto ko po ang institusyon na ito na kinabibilangan ko po. Ang akin lang, tulad ng sinabi ko noon sa aking privilege speech, doon lang tayo sa totoo, maging patas lang po tayo. Mr. Chairman, hindi po sila pinagtatakpan ng Pangulo. Sabi nga niya, kung may kasalanan, yariin na po at kasuhan na. Wala po kaming pakialam po, alam nyo, yung pinagpipilitang parmali na yan, wala po kaming kinalaman ni Pangulong Duterte dyan. Yariin niya na po. Kasuhan niya na po kung may kasalanan. Hindi po sila pinagtatanggol ng Pangulo. Ang ayaw niya po ay yung pilit na inuugnay, tinitwist ang katotohanan at pinipilit na inuugnay sa kanya yung mga bagay na wala naman po siyang kinalaman. Ulitin ko po, hindi po kami pumapayag ng any corruption sa gobyerno. Matagal na po naming pinaglalaban yan at alam po ng tao yan, naggalit po kami sa corrupt. Binoto po si Pangulong Duterte ng mahigit 16 na milyong Pilipino. Respetuhin po natin ang will of the people. Binoto po siya ng tao, minahal po siya ng tao, at ako po'y naniniwala sa Pangulo kasama ng mahigit na 16 na milyong Pilipinos na bumoto po sa kanya. I believe in the President. I will sink and swim with the President. Kung hindi siguro siya ang presidente ngayon na may political will, maaring lumubog na po tayo sa dami po ng matitigas na ulo na ayaw pong makinig. Pasalamat tayo na meron tayong Pangulo na nagmamahal po sa ating mga kababayan at nagmamahal po sa ating bansa. Imbis na magdebate tayo rito, sana po magtulungan na lang po tayo, lalong-lalo na po na nasa gitna pa tayo ng pandemya. Sana po wag na po tayo magsiraan. Nasa krisis po tayo. Hindi po ito panahon ng pagsisiraan. Panahon po ito ng pagtutulungan. Gaya na rin po ng sinabi ng kasamahan natin dito. Marami pong naghihirap sa ngayon. Sana po wag natin haluan ng politika ang laban kontra COVID-19. Dahil Pilipino po ang nakataya dito. Kawawa po sila, lalong-lalo na po yung mga mahihirap po. Kapakanan po ng mga mahihirap po ang nakataya dito. Buhay po ang nakataya dito. Again, Mr. Chair, nirerespeto ko po ang institusyon na ito na kinabibilangan natin lahat. With that said, Mr. Chairman, let me ask some questions to our resource persons I'm sorry, Mr. Go, you've consumed your time. You started at 11:45. It's now 11:12. I was hoping that you would ask questions. I didn't want to interrupt you. I thought you were going to go around and ask questions. But the chair will give you time now. Salamat. To Mr. Chairman Mike Aguinaldo,